Pong balita, inasahan pero hindi nangyari ang magaganap sanang pagpapalaya ngayong araw na ito sa tinaguriang Morong 43. Natagalan kasi kanina ang pagdating ng mga papeles na kailangan suriin ng hukom sa Morong Regional Trial Court. Nakatutok si Rida Reyes. Maaga pa lang, matyagarang nakaabang sa labas ng Morong Hall of Justice sa Rizal ang ilang kaanak ng tinaguriang Morong 43. Bit-bit nila ang mga placard na may larawan ng 43 health workers na inaresto 10 buwan na ang nakakalipas sa hinalang mga miyembro sila ng NPA. Tiniis nila ang init sa pag-asang bago matapos ang araw, makakapiling na nila ang mga nakabilanggong kaanak. Ngayon kasi ang itinakdang pagdinig sa motion to withdraw information na ipinadala ng DOJ para mapawalang bisa ang mga reklamong nakahain sa mga inarestong health worker. Pero tulad ng mga kaanak at maging ng media, hindi pinayagang masaksihan ang pagdinig sa loob ng RTC Branch 78 sa sala ni Judge Gina Escoto. Ilang oras pa ang lumipas, The judge would still read the review resolution because it was just submitted during the hearing. Nonetheless, the Honorable Judge assured us that she would issue the resolution on the motion to withdraw at the soonest possible time. sa kabila nito, kumpiyansa ang depensang kakatigan ng korte ang kanilang mosyon. Kaya inaasahan nilang hindi matatapos ang linggo ay mapapalaya na ang Morong 43. The DOJ, as the government's prosecutorial arm, would no longer continue to prosecute our clients because of the illegality of the arrest made against them due to the patently defective search warrant. And we are expecting that our clients would be released this week. Pero ang mga kaanak na matyagang naghintay sa labas, dismayado sa nila'y napakabagal na proseso. Frustrated kasi inaasahan naming paglabas ng mga abogado, lalabas na rin yung paper na release na sila. Tapos yung pala, kulang-kulang pa yung hawak noong judge. Nilabas na niya yung iba niya mga gamit, yung kanyang mga damit, yung maliit niyang baul, yung naghihintay na lang. Nauna na rin sinabi ng Department of Justice na posibleng hindi pa rin makalayang 6 sa grupo na may mga ibang kaso pa umanong hinaharap. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Simbang gabi na po, mamayang madaling araw, kaya problemado ang ilang simbahan sa Bulacan. Hindi pa rin kasi napapalitan ang kampana na ninakaw kamakailan. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa Santa Catalina Chapel sa Balagtas, Bulacan, kung saan hindi pa nahahanap ang ninakaw na kampana, recorded na tunog ng kampana ang gamit para manawagan sa mga taong magsisimbang gabi. Sa Nuestra Señora del Rosario sa Barangay Culianin sa Plaridel, Bulacan, namomroblema ang mga namamahala ng simbahan kung paano ipapaalam ang pagsisimula ng simbang gabi. Wala pa rin kasing kapalit ang ninakaw na kampana. Kaya ang madaling araw na simbang gabi, inilipat ang alas 9 ng gabi para marami ang makapagsimba. Magbabahay-bahay na rin sila para manghikayat na magsisimbang gabi. Di gaya dati na tunog ng kampana at sinasabayan ng kwitis, ngayong taon, hindi na rin sila gagamit ng kwitis dahil kulang pa ang 11,500 na naipon para mabili ang 20,000 na halaga ng bagong kampana. Kung mayroon kaming pambiling kwitis sa ngayon, hindi na ho namin ibibili at idadagdag namin para sa kampana namin para ma-deliver na. Sa isa pang simbahan sa Barangay Bulihan Dulo, nanakaw rin ang antik na kampana. Bagong bili ang nakakabit na kampana ngayon pero hindi raw primera klase. Ito raw ang gagamitin nila para panggising sa mga taong magsisimbang gabi. 17,000 pesos ang bilhin nila sa kampana pero mismong mga residente na ang nagsabing tila wala ring silbi ang kampana dahil mahina raw ang tunog. Parang tunog ng lata eh. Sabi nga nila, tunog daw ng nagtitinda ng binatog eh. Yung kasing dati niyan. Hindi dinig sa ibang mga baryo? Hindi, dito lang. Hindi nadidinig sa malayo, kaya akala walang misa kung minsan. Aminado ang mga namamahala sa simbahan na mahina ang tunog ng kampana. May inalok na mas maganda ang tunog pero 40,000 pesos ang halaga. Pansamantala lang naman daw ang bagong kampana. Kapag nakaipon na, saka na lang nila papalitan. Nananawagan kami na ibalik yung kinuha niyang kampana. Kung iyon ay pagkakamali niya. At doon naman sa mga bumili, kung naibenta man, sana mahanap niya yung 20,000 na naipon para mabili ang 20,000 na halaga ng bagong kampana. Pansamantala lang naman daw ang bagong kampana. Kapag nakaipon na, saka na lang nila papalitan. Nananawagan kami na ibalik yung kinuha niyang kampana. Kung iyon ay pagkakamali niya. At doon naman sa mga bumili, kung naibenta man, sana mahanap niya yung
Bulihan Dulo na siyang nagmamay-ari ng kampana. 10 kampana na umano ang ninakaw sa Bulacan, pero 4 pa lang ang nai-report sa pulisya. Kanya-kanyang diskarte ang ginagawa ng mga namamahala sa simbahan para mag-imbita ng mga magsisimba, lalo pat ilang tulog na lang, simbang gabi na. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. At uso na po ngayon sa Pilipinas, mga kapuso, yung simbang gabi, paggabi. Ibig sabihin, yung gabi, bago yung tradisyonal, meron pa rin po yung tradisyonal na simbang gabi sa madaling araw. Pero kinagabihan pa lang, meron na ring simbang gabi. Tulad po sa UST, mga kapuso, dyan, nagdaos na po ng simbang gabi at nakatutok doon live si Connie Sison. Connie, kamusta ang UST? Yes, Mike, very festive ang mood dito ngayon sa UST grounds kung saan ipinagdiriwang din nila ang kanilang 400th anniversary dito sa kanilang universidad at kasabay din ito ay ang pagsasagawa naman ng kanilang anticipated mass para sa unang araw ng simbang gabi. Mapakantahan at sayawan man, game na nakilahok ang buong Thomasian community para simulan ang kanilang programa. Buong tuwa rin silang nanood sa panunuluyan o ang pagsasadula sa paghahanap ni Birheng Maria at San Jose ng matutuluyan para ipanganak si Jesucristo. Paalala raw ito sa lahat sa tunay na diwa ng Pasko. Christmas will always be about Jesus, not about us or not about everyone. It's about Jesus only. Ang sandali pa, sinimula na rin ang anticipated mass sa pangunguna ni UST Rector Father Rolando de la Rosa. Sumentro ang misa sa temang pasasalamat sa quadricentennial o 400th anniversary ng universidad at sa pagbibigay puri sa Diyos sa kanyang kaarawan at mga biyaya. At nang kantahin na ang Glory to God, binuksan na rin ang lahat ng mga naggagandahang Christmas lights, kabilang na ang 30-foot Christmas tree na ito na siyang nagpatingkad pa lalo ng Christmas spirit. Dinaluhan ng 27,000 students ang anticipated simbang gabi. Ito pong simbang gabi na ginagawa namin, pangatlong taon na po namin ginagawa ito. Dati po, magkasunod yung aming simbang gabi at Christmas program. But to give emphasis to the celebration of the Eucharist, hiniwalay po namin yung simbang gabi. Super excited na po kami. Kasi freshman pa lang po kami. Mike, patapos na itong anticipated mass dito sa may UST at isa sa mga inaabangan din ng mga estudyante matapos ang misa ay ang libreng salo-salo ng mga pagkain naman na nakapalibot ng mga food booths na dito para sa mga estudyante may food stop. At ayon nga sa ilang mga estudyante nakausap natin kanina, masaya daw sila dahil sa bukod sa maganda at very meaningful ang kanilang anticipated mass ngayon ay mabubusog pa sila maya-maya lamang. Mike? Connie, gabi-gabi ba yan o ngayon lang unang gabi bago magsimbang gabi bukas? Magtutuloy-tuloy ito, Mike, not open to the public din ito. Pero itong anticipated mass ay inibitahan lamang syempre yung kanilang mga estudyante para dun sa salo-salo rin na magaganap maya-maya lamang pagkatapos ng misa. Mike? Maraming salamat, Connie Sison. Sa bawat problema ng bansa,